Ngayong gabi, ginang na nakipagsapalaran bilang domestic helper sa Saudi Arabia, nabulaga sa patong-patong na trabaho na wala naman sa kanyang kontrata. Ang kanyang sigaw, saklolo. At 52 years old na lalaking may polio, kinakarir ang pagiging TNVS driver. Mabibilib kayo sa kanyang naimbento para maging smooth ang kanyang biyahe. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Simple lang ang hangad ng isang ginang na sumabak sa pag-OFW sa Saudi Arabia. Ang makatulong sa kanyang mister sa pagpapaaral sa kanilang mga anak. Subalit, ang hindi niya inaasahan, siya palang hingi ng rescue. Abala sa pagtitiklop ng mga damit ang babae sa bidyong ito. Sa likuran niya, palakad-lakad ang isang lalaki na higit na mas malaki pa sa kanya. Pero, tila may kakaiba. Ilang saglit pa, bigla na lang hinatak ng lalaki ang buhok ng nananahimik na babae. Halos itulak pa si ate sa pader. Sinubukan na pakalmahin si kuya, subalit nanabunot pa siya. Ang eksena niya na nakuna ng video, halos araw-araw na buhay ni Christy Agata Aure habang natatrabaho bilang OFW sa Saudi Arabia. Ang lalaking nanakit sa kanya, 22 anyos na anak ng kanyang amo na may special needs. Dito sa General Trias, Cavite namin nakilala ang pamilya ni Christy. Kwento ng mister niyang si Surino, o mas kilala bilang si Dodong, staff sa isang ospital doon ng kanyang misis. Si Dodong naman, pagdadriver at pagbabandista ang pinagkakakitaan. Bagamat payak, masaya naman daw ang pamumuhay nilang pamilya. Ang panganay na si Kurt, close na close pa nga raw sa kanyang ina. Si mami po, siya po yung napakalapit niya po talaga sa mga anak niya. Napaka-caring niya po. I-call siya sa amin lahat magkakapatid. Kaya ako po, kay mami po talaga ako pinakamalapit. Mama's boy nga po ako sa sobra. Nakaramdam daw siguro ng pressure si Christy dahil 20 years old na si Kurt pero hindi pa nakakapag-college. Na-stroke pa ang kanyang ina. Pasikretong nag-apply ng trabaho abroad si Christy. Na malaman ni Dodong, wala na siyang nagawa. Naano ko na lang yung nag-medical na siya. Tapos napaalis siya June 14, 2024. Pinatid ko siya sa airport. Kahit sa airport, pinipigilan kong huwag na umalis. Kaya niya daw para sa pamilya. Ayaw din sanang pumayag ng nakakatandang kapatid ni Christy dahil siya mismo naranasan niyang buhay OFW. Pinayuhan ko siya kasi ako ex-abroad din ako. Sabi ko, alam ko na ang buhay diyan. Alam ko na, lalo na Middle East, galing din ako dyan eh. Pinayuhan ko siya. Kung talagang desidido ka, wala naman akong magagawa. Desisyon mo yan. Sa huli, walang nagawa ang kanilang mga pagtutol. July 2024, tuluyan ang nakalipad si Christy papuntang Saudi Arabia. Ang job title, Domestic Helper. At malinaw daw sa kontrata kung ano ang saklaw ng trabaho niya. Tigaluto, tigalinis. Pero makalipas lamang ang ilang buwan, panay reklamo na raw si Christy tungkol sa amo niya. Bigla na lang daw kasing ipinasa sa kanya ang pag-aalaga sa anak na may special needs. Bilang dating staff ng ospital, alam ni Christy na dapat may qualification at training ang sino mang pinapasabak sa ganitong responsibilidad. Maging si Dodong, batid na wala si Christy ng requirements na yun. Hindi niya inaasahan na yun lang. Yun sa pag-aalaga. Kasi may nag-aalaga kasi noon. Ibig sabihin, natapos na yung contract ng nag-aalaga, naging shoulder niya rin yung pag-aalaga ng special child. Ngunit nagmamatigas pang amo at binigyan ang pobreng kababayan natin ng patong-patong na trabaho. Nahihirapan na siya na lalo na yung siya na iiwang mag-isa
Kasi all around siya eh. Yun yung hindi niya nakaya na sinasaktan siya na maigi. Bigla na lang siyang hampasin o tatadyakan sa banyo. Doon siya natakot. Sabi ko baka kung ano pa nga magawa niya. Hindi lang yun ang magawa sa kanya. Makalipas ang halos 3 buwang pagtitiis, suko na raw talaga si Kirsty. Agad daw siyang nakipag-ugnayan sa agency at sa Philippine Embassy upang kunin siya sa kanyang amo. Pero mukhang pati doon, may aberya pa rin. Nag-chat siya sa embassy sa Polo. Minessage yung amo niya ron, yung employer. Ilang buwan nang lumipas at desperado pa raw talaga si Kirsty. Si Dodong, nag-alala na sa maaari niyang gawin. Akala na makasama niya, kung ano-ano naisip niya na... Kaya naman, humingi na sila mag-asawa ng saklolo sa inyong lingkod. Alam mo naman kung bakit ako nandito para makatulong sa'yo, ma. Mapag-aral ang mga anak natin ng college. Pero hindi ko naman inaasahan na ganito yung mapupuntahan ko. Bilang chairman ng Senate Committee on Migrant Workers, hindi natin palulusutin ang ganitong pagwawalang bahala sa mga kapatid nating nasa peligrong kalagayan sa ibang bansa. Ang aking aksyon sa kasong ito ni Kirsty sa pagbabalik ng kapatid mo. Tagumpay na natakasan ni Kirsty ang impyernong karanasan sa kanyang amo. Pero panibagong kalbaryo naman ang bumugad sa mismong agency na dapat ay agad na tumutulong sa kanya. Ngayon mismo sa kapatid mo, bibigyan na natin ito ng solusyon. Maglilinis, maglalaba, mamamalansya, at magluluto. Yan ang mga dapat gawin ni Kirsty para sa kanyang amo sa Saudi Arabia, base sa pinirmahan niyang kontrata. Meron ding nakasaad na babysitting, pero hindi sa may special needs. Ilang buwang tiniis ni Kirsty ang pananakit ng 20 anyos na anak ng kanyang amo. Hanggang sa hindi na talaga niya kinaya, kaya nagparesko na siya sa agency at sa embassy. Yun nga lang, sinabi raw ng kanyang amo na mayroon pa siyang atraso. Minessage yung amo niya ron, yung employer. Tapos dinala siya ng employer niya sa agency. Sinurrender siya. Kaso nagalit yung employer niya. Sabi niya, hindi ko hayang umalis yan kasi hindi pa tapos yung kontrata. Naresolba rin ang issue, pero umabot ng 1, 2, hanggang 3 buwan. Nasa shelter pa rin si Kirsty. Labis ng pag-aalala ni Dodong dahil sa tuwing kausap niya ang kanyang misis ay parang maubusan na ito ng bait. Kulang na lang siya ng barangay, parang police clearance. Yun ang sabi sa kanya para makuha yung visa. Yung mga kasama niya, nauna siya, pauwi na. Meron nakauwi na, siya nang matitira. Kaya lalong na-homesick eh. Sa madaling sabi, may kakasa na talaga sana ang pag-uwi sa bansa ni Kirsty. Yun nga lang, tila nakalimutan na siya. Kaya naman, nitong July 17, ako na mismong umaksyon. Nung time po na pinag-alaga na po ako dyan sa special child po is 2 beses na po ako nagsabi sa amo ko na hindi ko po kayang alagaan kasi wala naman po talaga akong knowledge sa pag-aalaga po ng special child. Tsaka kita niyo naman po sa video na sobrang laki niya po sa akin pero hindi po nakinig po yung amo ko. Saka wala naman po sa kontrata ninyo na ang alagaan nyo po pagdating doon ay special child. Yes po. Okay. Ang pagkakaalam Ura-urada matapos tayo makipag-ugnayan sa OWA, agad din silang tumugon. Attorney Sherilyn Malonzo, Director for Operations ng OWA. Attorney Malonzo, gusto ko po next week na dito na po yung worker natin. Yes po, Senator. Good. In fact, yan po yung commitment na binigay po ng ating welfare officer po. Nung tinawagan po natin siya kanina. Next week po ma'am, no more no less. Next week nandito na po. Yes po, Senator. Very good. Bago pa man ang pagbabalik ni Kirsty sa Pilipinas, tiniyak na natin na kahit papaano, hindi siya mag-aalala para sa mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Bibigay po ako ng 100,000 pesos po sa inyo ngayong araw na ito. Kahit
paano saan po makatulong dahil si Mrs. pala wala nang sweldo, yung bulan natin. Sige po, 100,000 pesos na ilis po ngayon namin ito. Maraming salamat po sa inyo, Idol Senator Rapi Tulfo. Talagang napakabuti ninyo. Maraming salamat din po sa pamunuan ng OWA. At gaya ng ating naipangako, saktong 1 linggo mula nang dumulog sila sa inyong lingkod, heto na si Dodong sa airport. Halos hindi na siya matinag sa gate kung saan daraan si Christy. Hindi na rin kumukurap at para bang gusto nang pabilisin ang oras. Sa wakas, dumating na rin ang tamang panahon. Kulang po ang salitang salamat po dahil nakauwi na po talaga ako sa tagal po ng paghihintay ko sa Saudi na makauwi. Nasa katuparan po dahil kay Senator po. Maraming salamat po talaga. Maraming salamat at nakasama ko na asawa ko at nakumpleto na kami. Maraming salamat sa Panginoon. Naalala mo pa kung anong araw kayo nagkausap ni Senator ng live? Thursday yun. Thursday. Tapos, anong naging pangako niya sa'yo? Within a week, dapat nakauwi na ako dito sa Pilipinas. Anong nangyari? Yun nga, talagang pasasalamat ko sa Panginoon na talagang within this week talaga nakauwi ako. sobrang saya. Kasi sabi ko, finally makikita ko na yung mga anak ko. Tapos sabi ko, yung trauma ko dito sa Saudi, iiwan ko na lang talaga lahat sa Saudi. Well, pag uwi ko dito sa Pilipinas, sabi ko, puro positive na lang. Dahil andito na, kasama ko na yung pamilya ko. Dito kahit maghirap ka, at least kasama mo yung pamilya mo. Kami na rin mismo naghatid kina Christy at Dodong sa kanilang mga anak na nasa Cavite. Pero hindi pa itong ending ha, dahil meron pa kaming sorpresa. Ang kanilang first dinner bilang isang masayang pamilya matapos malayo sa kanilang ilaw ng tahanan na mahigit 1 taon. Pangako ni Christy sa kanyang pamilya, hindi na sila magkakahiwalay muli ng ganoong katagal. Dito na lang, madami din namang opportunity dito sa Pilipinas. Napag-isip ko talaga nandun ako sa Saudi. Sipag at tiyaga lang din naman dito sa Pilipinas. Mapoprovide mo din naman ang pangangailangan ng pamilya mo eh. Senator, maraming salamat po ulit. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, kulang ang mga salitang pasasalamat. At dalangin ko lang po na patuloy ka pang gamitin para mas marami pang mga katulad kong distressed OFW na makauwi at magkaroon pa ng pag-asa. Patuloy na mangangalampag ang Senate Committee on Migrant Workers sa DMW na magkakaroon ng maayos o mabisang sistema ng monitoring. Ito'y upang masiguro ang trabaho ng bawat OFW ay akma sa kanilang pinipirmang kontrata. Susunod, TNVS driver na may polio pero walastik kung magmaneho. Mabibilib kayo. Yan ay sa pagbabalik ng kapatid mo. Paralisado, hindi makakilos mag-isa at walang pupwedeng hanap buhay. Ganyan ang kadalasang pananaw natin sa mga taong tinamaan ng sakit na polio. Pero dito sa istoryang ito, sigurado akong magbabagong inyong paniniwala. Madalas, kapag sumasakay tayo ng taxi o TNVS, pinapansin lang natin yung sasakyan, yung buga ng aircon, yung bilis na makakarating sa ating destinasyon. Minsan, hindi natin namamalayan ganito pala ang driver natin. Sa gitna ng biyahe, napuna ng pasaherong si Neil Padilla na may kakaiba sa nabook niyang driver nito lang Hunyo.
Hindi ko ma-figure out bakit ganon, bakit parang may metal, bakit may joystick. So I started to ask Kuya, bakit may ganyan po yung yung sasakyan nyo, bakit dyan ka nag-ano, sabi ko. Sabi niya, sir, may polio po ako, sabi niya. Lalo pang bumilib si Neil nang malamang hindi pala basta-basta ang kanyang TNVS driver. And at the end of our journey of talking, nung bumaba na ako, doon niya sinabi na architect pala siya, tapos nagbigay na sa akin ng calling card. Ano po? Teka po, ma'am. Hi, sir. Wow, sige po, sir. Lahat ito, nakunan ng video ni Neil na isisend lang niya dapat sa kaibigan. Ngunit naisipan na lang daw niya itong ipost sa Facebook. Halos sumabog daw ang comment section. Actually, lahat, parang positive lahat. Parang grabe ang cool ni Kuya, grabe ang sipag, tapos parang sinipag ako ngayong araw na to. Kaya, that's why natuwa ako kasi yung response ng mga tao was positive. And parang naiparating ko yung dapat kong iparating na inspiration, kumbaga, para sa mga tao. Inabutan namin si Ronito na nasa wheelchair pa at pasakay na sa kotse na kanyang minamaneho bilang TNVS. Dito nakita ng aming team ang kakaibang estilo niya sa pagmamaneho, pati na ang joystick na tinutukoy ng naging pasahero niya. Ito po ay automatic na sasakyan. Normally po, nandun yung pedal pa rin. Yung pedal sa paa, which is the accelerator. Ayun yung nasa baba na yon. At saka yung brake. Nandun pa rin siya. So, kung gagamitin to ng normal na tao, pwede pa rin pong gamitin. Kwento sa amin ni Ronito, minala siyang mahawaan ng magkaroon ng polio outbreak sa bansa. I was born 1971, pero mga around 8 months or 9 months ako nung nagkaroon ako ng polio. During that time, it's just like COVID. So dun sa lugar namin, parang mga 13 yata kami nagkaroon ng ganito sabay-sabay. Yung iba, honestly, namatay sila immediately. Pero ano nga ba ang polio? Yung polio virus, nagbibilong siya sa isang malaking pamilya ng viruses. No? So, ang tawag sa kanila is Picornaviridae genus Enterovirus. Usually, kumakalat siya or nakukuha siya sa tinatawag naming fecal-oral route or respiratory. So, fecal-oral meaning galing po sa dumi or pupo ng may sakit ng polio. So, nandun yung virus. By chance, makakain o ma-ingest or galing po sa bahing, ubo, tapos masisinghot or ma-i-ingest yung virus, pwede din pong sa laway, no? Swerteng nalampasan ni Ronito ang nakamamatay na pagsubok. Bagamat siya ay nabaldado, may masayang alaala naman daw siya sa kanyang kabataan. Siguro nung mga 10 down ang age ko, hindi ko yun masyadong napapansin. Normal lang, lukuhan, tuksuhan. Yun nga lang, unti-unti rin niyang napansin na may kulang sa kanya. Yung panunukso, yung mga pang-iinsulto, nandoon talaga yon. Ang mas masakit yung meron ka ng realization na parang limited ka in doing something. Yung mga normal na kalaro mo, nakikita mo naglalaro sa labasan, tapos ikaw hindi ka makalabas. Yun na, doon ako nag-start mag-isip na kakaiba nga ako sa kanila. Ang sumunod naman is I just prayed na, Lord, bigyan mo lang ako ng wisdom, bigyan mo lang ako ng knowledge kung paano ko naman ma-overcome kung ano man tong trials na binibigay mo. Umabot sa puntong binigyan na siya ng pangkapital ng kanyang lola upang magnegosyo na lang. Tinanggap naman ni Ronito ang pera, pero sinunod niya ang kanyang puso. Pagkatapos nang pumunta ako ng Divisoria, bumili ako ng notebook, bumili ako ng papel, bumili ako ng ballpen, lapis. Inuwi ko sa bahay, pero bago ako umuwi, nag-enroll ako sa Tondo High School. Lalong na-inspire na mangarap si Ronito na makatapos siya ng high school at makapasa ng kursong Architecture sa Far Eastern University. Araw-araw,
mahaba-habang biyahe ang kanyang binubuo, makapasok lang sa eskwela. Sa mga biyaheng ito, nakabanding niya si Alma, na kalaunan naging girlfriend din niya. Dito na rin nabuo ni Ronito ang una niyang imbensyon, isang improvised wheelchair. For 5 years, I traveled from our house in Tondo hanggang FEU Moraita just using my improvised wheelchair. Ngunit kahit anong diskarte niya, sadyang may mga tao na walang malasakit sa kapwa. Sa totoo, umiyak ako nung unang araw ko sa college kasi talagang nabastusan ako ng gusto. Pumila ako doon sa mahabang pila ng mga estudyante. Nung time ko na, sabihan ako nung driver na hindi naman to probinsya na pwedeng maglagay ng produkto o ng mga kung ano-ano sa sasakyan. Tao lang yung sasakay dito. First year pa lang, gusto na raw sukuan ni Ronito ang kanyang journey to success. Ngunit may dumating na napakagandang balita. Naging part ako nung scholarship program na yon from second year hanggang fourth year. May allowance kami dyan. Yun, natatandaan ko na yun, meron kaming 2,000 pesos na allowance nun na binibigay ng scholarship. At yun yung nakapagpatapos sa akin ng college ko sa Far Eastern University. Nakagraduate si Ronito at naging arkitekto. Mga OFW daw ang palagi niyang kliyente. Naging mag-asawa rin sila ni Alma at nagbunga ang kanilang pagsasama ng 4 na supling. Nanatili pang payak ang kanilang pamumuhay. Nagawa niyang mapatapos ng pag-aaral ang kanyang mga anak na ngayon professionals na rin lahat. Pinaka-proud sa lahat ng narating ni Ronito ang kanyang misis. Palaban sa buhay. Yung kahit na nahihirapan siya, ganon. Na kasi hindi naman madaling buhay, di ba? Mataas ang pinag-aralan. Ngunit, bakit nga ba nauwi sa pagiging TNVS driver si Architect Ron? Alamin sa pagbabalik ng kapatid mo. Sa kabila ng kapansanan, naging licensed architect si Ron. At isa pa siya sa nagsilbing daan para mabigyan ng pagkakataon ang mga PWD na magka-driver's license. Subalit, hindi lamang polio ang pagsusubok na kanyang kinaharap. Mabusisi, pulido, nakakasunod sa deadlines. Ganyan dapat ang mga katangian ng isang arkitekto. Bagay na na-achieve lahat ni Ron kahit iginupo siya ng polio. Actually, an architect, ang pinagkakaabalahan ko ay do design and construction. Subalit, ang akala niyang pinakamatindi ng sakit na tumama sa kanya, may titindi pa pala. Dahil na rin sa stress sa trabaho, nagkaroon siya ng sakit sa puso. Kagagaling ko lang sa sakit. Kagagaling ko lang sa medyo matinding gamutan. Nagkaroon ako ng heart failure. Kinailangang itigil ni Ronito ang pag-aarkitekto. Pero isa pa raw talaga sa mga hilig niya ay ang pagmamaneho. Kaya habang namumblema kung paano pa niya itataguyod ang pamilya, heto ang pumasok sa kanyang isipan. Nakikita ko naman yung iba na ginagamit nila yung sasakyan nila na panghanap buhay. Sabi ko, parang madali yata yun, ang daling kumita. Nasa huling taon sa kolehiyo si Ronito nung una siyang magkaroon ng lisensya. Daig pa raw sa butas ng karayom ang kanyang pinagdaanan. Kailangan kasi niyang patunayan na sa kabila ng kanyang kapansanan, ligtas siyang magmaneho. Isa si Ronito sa nagsulong ng petisyon na huwag pagkaitan ng mga PWD ng karapatan na magka-driver's license. Inaprubahan ito ng presidente noon na si Fidel Valdez Ramos. Hanggang sa dumating ang panahon na kinailangan ni Ronito ng alternatibong hanapbuhay at napili niyang pagpasada ng TNVS. Yun nga lang, agad din niyang nalaman na hindi pala ito ganun kadali. Doon ko lang na-realize na napakahirap pala nung hanap buhay na ginagawa ng mga drivers. Natutuwa naman ako na 'di ba?
Yung lahat ng oras niya, ang iniisip niya yung kumita siya para masuportahan niya kami. Ang downside lang, syempre mahirap mag-drive. Inaabot talaga siya ng gabi. Sa kabila nito, ayaw isipin ni Ronito na iba siya sa karaniwang TNVS drivers na nakikita natin. Kahit kasi may karagdagang mga abubot si Ronito para magampanan ang kanyang trabaho, sa huli, pare-parehas pa rin silang nagsusundo at naghahatid ng pasahero. At nagtitiyak na komportable at ligtas na makarating ang mga ito sa kanilang destinasyon. Ito ang patotoo na wala sa lakas o anyo ng pangangatawan ng isang tao ang kanyang kakayahan at abilidad. Very simple lang naman yung ginagawa ko sa buhay. Lumalaban lang ako ng parehas. Nilalabanan ko lang yung mga struggles saka yung mga trials na dumarating sa akin as siguro na gusto ng Diyos na gawin ko. Para naman kay Ronito, sulit ang lahat ng kanyang pagpupunyagi dahil mahal na mahal din siya ng mga tao sa kanyang paligid. Ronnie, palagi ka mag-iingat kapag nagda-drive ka. Huwag kang nagpapagutom. Isipin mo na lang na kasama mo kami pag nasa labas ka. Ganon, para mahirap kasi, mas mahirap pagka magkakasakit ka. Mag-iingat ka lagi. At saka pagka yung feeling mo, hindi mo na kaya, lalo na, hindi mo na kaya labanan yung antok, uwi ka na. Kahit na wala ka pang pasahero. Para sa akin, kahit na may kapansanan si Ronnie, ang tingin namin sa kanya buo. Dahil sa pagmamahal niya, nagiging palaban siya para sa amin, para may taguyod niya kami, ma-provide niya kami. Patunay ang TNVS driver na si Ron ng buhay kung minsan parang baku-bakong kalsada. Sa huli, malalampasan mo rin. Basta patuloy ka lang na kumapit sa manibela. Hanggang sa susunod na linggo. Ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo